Lumabas po ang isang report, isang pitik ng impormasyon kung papaano na po, kung papaano nga po nangyari na nahuli itong si Zaldico. Kasi alam naman po natin lahat na naghihintay talaga yung gobyerno ng red notice mula po sa Interpol. No? Malapit na pong ilabas yon mga sangkay. Then suddenly, ito na ang nangyari. Biglang may flash report. Breaking news. Huli si Zaldico ng otoridad sa bansang kanyang kinalalagyan. Kasi mukhang tatakas daw po eh. No? Nahuli nang walang red notice mula po sa Interpol. So parang hinatid niya po yung kanyang sarili sa kapahamakan. Ngayon, ito yung report, no, mga sangkay tungkol po dyan. Ayon po dito, Zaldico reportedly with family when stopped at German border lacking travel documents. Ang nangyari pala mga sangkay, nahuli siya kasama po ng kanyang pamilya. Ayan no, tatakas sa sana, nandun daw po sila. Papunta po sila sa may German border. Tapos nakita po na wala po mga travel documents. Itong si former Ako Bicol Representative Zaldico ay napabalita na kasama daw po ang kanyang pamilya. Nung sila daw po ay hinarang at nalagay sa pagkakataon na sila po ay na-random check sa border as they were entering Germany mula po sa Czech Republic. So yun po ang kanilang plano sana, papunta sila sa Germany. Ngayon mga sangkay, bigla pong may humarang. Kumbaga, habang nagta-travel sila, papunta na po sana sila sa Germany from Czech Republic. Ang problema mga sangkay, bigla may humarang. Kinuha yung mga documents. Nung pinakita yung dokumento mga sangkay, iba yung lumabas. So dito na po sinasabi mga sangkay na baka ang ginawa daw ni Zaldico, nag-iba ng pangalan, pero nung nag-random check, syempre high-tech na po ngayon eh. Nung tiningnan po mga sangkay, yung fingerprint daw, ayun na lumabas daw po na Elizaldico daw po yung pangalan. So yun na po ang nangyari, nahuli mga sangkay. Ayon po ito sa report ng 24 oras, isa-isang source. Itong si Ko daw po, o Zaldico, kasama po ng kanyang pamilya. Ewan ko sino kayang pamilya ito. Kanya bang asawa, mga anak, lahat ba sila? Ay nandun daw po magkakasama sa isang sasakyan with French license plates. At pinagdadrive po sila ng isang French driver. Nung sila ay papunta sana sa border ng Germany, nang bigla na lamang daw pong may kumatok, may humarang at kumatok. Boss, pahingi ako ng dokumento. Nung nangyari daw po yun mga sangkay, siyempre nagpakita naman ang problema. Hindi tama yung mga dokumento mga sangkay. So, ayon dito, mayroon daw po talagang temporary at mga random checks at that time na ito daw po ay matatapos sana sa first week ng April. Pero na-extend ang mga random checks sa kalsada na dinaanan po ni Zaldico na-extend until September 15. So ito na ang nangyari. So dahil umabot ng September 15, nadali si Zaldico. Kasi naabutan niya yung time na mayroon pa po mga random check. Mayroon po mga checkpoint. Hindi klaro mga sangkay daw kung sino yung kasama niya sa kanyang pamilya. But they were among those subject to the random border checks by the German authorities. Okay. So medyo nakalusot na pala sila mga sangkay sa Czech Republic kasi nandun na po sila sa German authorities eh.
Siguro, ano yan, immigration na po siguro yan mga sangkay. Or baka wala pa po sa immigration kasi border na eh. Nandun na po sila, tagos na po mga sangkay. Tapos ang nangyari, without their travel documents, ngayon, dahil wala po silang travel documents, nagkagulatan po yung mga mga otoridad. At napag-alaman na wanted pala ito sa Pilipinas. Ayan they were sent back to the Czech Republic with authorities. Hinawakan na po sila. At ngayon mga sangge, nakikipag-ugnayan na po ang Pilipinas. Nakikipag-ugnayan na po ang ating bansa, mga sangkay, sa Czech Republic at mukhang mapapadala na po sa Pilipinas. Dahil ayon po kay John Vic Rimulya, he is considered an unwanted alien because he had no travel papers. Ayon po kay DILG Secretary. Rimulya said the Portuguese passport that Ko was suspected of having was not with him. So, hindi daw po niya yung passport niya yun, hindi daw po niya kasama. When he crossed the border, ID lang ang dala niya. So talagang tingin ko kalooban din eh. Ayon sa report mga sangkay, ay inaasikaso na po ngayon ng Pilipinas. Though, ayon po sa balita, na ang Pilipinas ay wala pong extradition treaty with the Czech Republic. Pero may ginagawa na po ngayong high-level talks with the Philippines or with the Philippine government and Czech Republic. So, anumang oras darating po si Zaldico. Marami na pong nag-aabang ngayon mga sangkay. And we will see, Kasi marami pong alam to. Ituro po niya ang dapat ituro. Pero, ewan ko, ituturo niya po dito si PBBM, mga sangkay, kagaya ng kanyang ginagawa nung nandun po siya sa ibang bansa at nagtatago. Pero ito lang simple lang, napakasimple lang nang sasabihin po natin. Kung si Zaldico ay delikadong tao at ituturo niya si PBBM at kung involved si PBBM talaga sa malaking kalokohan na ginawa mga sangkay na pagnanakaw sa Pilipinas, hindi dapat pinabayaan na po ni PBBM yan na makatakas. Hindi na po niya kailangan na gumawa pa ng effort para po pauwiin dito sa ating bansa itong si Zaldico. Tama, mga sangkay? Wala na. Hindi na po niya dapat gagawin yan. Pero tingin ko dito wala naman pong kinalaman si PBBM eh. 'Di ba? Kasi talagang pinahanap niya si Zaldico hanggang sa umabot sa punto na ngayon. Ito na. Kalooban din talaga ng panahon na masaktuhan siya kahit walang red notice. Huli po si Zaldico. Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below.